4 na linggo ang lumipas na hindi namalayan ni Alvaro. Tinanggap siya ng Costco na may hindi inaasahang lamang. Nagkaroon ng rutine sa kanyang buhay, ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya nito pinipiga. Sa halip, nagbigay ito ng kalmadong ritmo kung saan bawat araw ay parang mas nakakahinga. Tuwing umaga, naglalakad siya tungo sa parehong maliit na plaza. Nakapalibot ang mga bundok sa lungsod na parang payapang presensya. Dito, walang nagmamadali. Dahan-dahan ang galaw ni Alvaro, natutuklasan niya na ang kabagalan ay kayang magpakalma, at na ang oras ay maaaring hamaban nang hindi siya tinatakot. Nagpapalitan siya ng ilang salita sa mga lokal na nagtitinda. Isang Buenos Dias, isang komento sa panahon, minsan isang ngiti. Para sa kanya, ang mga simpleng pag-uusap na ito ay nagiging anchoring point. Natutuklasan niyang kaya niyang magsalita ng hindi natatakot na hinuhusgahan, ng hindi naghahanda na maglaho kaagad. Itinuturing siya ng mga tao bilang isang Espanyol. Wala namang kakaiba para sa kanila. Pero ang label na iyon ay nagbigay sa kanya ng konting ligalig. Sa bahay niya, palagi niyang nadama na Canarian siya higit sa lahat. Napagtanto niyang ang identidad ay nagbabago depende sa lupaing tinatapakan mo. Ang tingin ng iba ay muling naghuhugis sa kung sino ang akala mo'y ikaw. Pinagmamasdan ni Alvaro ang relatibidad na iyon na may bagong pagkamausisa. Marahil ang pagiging kabilang ay hindi isang tiyak na lugar, kundi isang tahimik na galaw. Hindi pa niya alam kung saan eksaktong lumulugar ang sarili niyang pagkatao sa mundong ito, ngunit ramdam niya na may kung anong pagluwag na dahan-daang nangyayari sa loob niya. Sa gabi, pinakikinggan pa rin niya ang mga audio ng babae. Kasama niya ang mga iyon sa bawat hakbang, parang mahinang gabay na humahawak sa kanyang direksyon. Sa isa sa mga recording, ikinwento ng babae ang isang trek sa Chile na tumulong sa kanyang bitawan ng isang matagal na takot. Nanatili ang mga salitang iyon sa alaala ni Alvaro. Sinabi niya na binago siya ng paglalakad doon, na ang lawak ng tanawin ay may binuksan sa loob niya. Sa mga nakalipas na araw, paulit-ulit na lumalabas sa isip ni Alvaro ang audio na iyon, parang panawagan. Ramdam niya na kailangan niyang sundan ang landas na iyon, kahit parang napakalaki pa ng ideya. Isang umaga, nang hindi na siya nag-alinlangan, naunawaan ni Alvaro na panahon na para lisanin ng Costco. Dito niya ginawa ang kanyang unang hakbang, ngunit hindi dito nagtatapos ang kanyang paglalakbay. Sa yapak ng kanyang mentor na hindi nakikita, nagpasya siyang magtungo sa Chile, inakay ng boses na nagbibigay liwanag sa sarili niyang pag-usad.